Ano ang kailangan nila? Kailangan nila ng nutrisyon? O kailangan nila ng chemical? Nutrisyon. At ano ang pinagbasihan ni Doc Atoy para mabigyan kayo ng nutrisyon? Ito yung naputol na part. Revelations 22, verse 2, Ezekiel 47:12. Ulitin ko lang ha. The Lord says, tinanim ko ang mga halaman at mga puno upang ang mga dahon at mga bunga nito ang magsisilbing kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman ng buong nasyon. Kapatid, balikan niyo to. Sino po nagsalita nito? Ang Panginoon, hindi po si Doc Atoy. Ha? Baka i-quote niyo ako sabi ni Doc. At bakit ko nilista yan? Napansin niyo, pagtanggal pa lang ng cover, nakalista na yan dyan. Hindi ko na pinamumula. Why? Para po maging references. Kasi gusto ko, mismong mata mo ang makakita. Kasi ang word na ginamit ng Lord, healing. Hindi lunas, hindi relief, hindi remedy, hindi control, hindi therapeutic, hindi treatment. Yan yung ginagamit natin mga words. Pero ang word ni God, healing. Kaya pala, walang commercials tayong naririnig na kayang gamitin ang word na healing. Ang ginagamit lang sa commercials, therapeutic, relief, remedy. Tama ba? Because ang healing sa Panginoon lang pwedeng manggaling. Amen? Amen. Amen? Amen. Bukin natin. Alam mo ba na mahal ka ng Panginoon? Amen. Okay. Patunayan ko, at titignan ko, tapos na ako. Titignan ko kung may natutunan nga kayo sa cellphone. Sino ulit yung mga may sakit? Taas ang kamay. Yan, medyo pumalis. Okay, yung mga may sakit. Naniniwala ako na may rason o dahilan ba't kayo nagpunta kay Doc Atoy. Meron ba o wala? Meron. At gusto ko marinig ano yun. Bakit ko kayo nagpunta kay Doc Atoy? Kasi gusto mo? Gumaling. Once more, gusto mo? Gumaling. Hallelujah. Praise be to God all be the glory. Bakit? Totoo may natutunan na kayo kahit konti, cellphone. Kasi prior to attending the forum, ngayon, maaaring kahapon, o nagpaplano pa lang kayo pumunta sa akin, last week, last month, ang nasa isip nyo, iba yung dahilan nyo, ba't kayo pupunta sa akin. Totoo yun, iba. Apat yung dahilan niya. Number 1, magpapagamot ako kay Doc Atoy. Number 2, magpapakonsulta ako kay Doc Atoy. Number 3, magpapacheck up ako kay Doc Atoy. And number 4, hihingi ako ng second opinion kay Doc Atoy. Tama mali. Yan po ang mga nasa isip nyo. Pero kanina, wala pang 5 minuto, tinanong ka, why are you here? At napansin nyo, you answered in unison. Isa na din sagot mo. Kasi kaya ka nandito, gusto mo? Gumaling. Di ba may nabago? Tama ba? Pero si Doc Atoy, may alam ako na mas malalim na dahilan, bakit ka nandito ngayon? Gusto mo bang marinig? Yes. Oh, apat talaga sa mga sagot. Gusto mo bang marinig? Yes. Are you sure? Yes. Oh, personal ko sasabihin, hindi video, personal, live. Pero sa tingin mo, ready kang marinig to? Yes. Totoo? Yes. Pero hindi ko sa sinasabi nung nakapila. Kailangan pipigit mo na. 10 seconds lang naman. Okay lang ba? Okay. Sige, pigit ka na. And my timer starts now. Naniniwala ako na ang pinakamalalim na dahilan bakit kayo nandito sa akin ngayon. Simply because the Lord God still has a purpose for your life. Sige, bilang na po. Okay, tapos tingin ka sa mata mo. Kapatid, yun ang pinakamalalim na dahilan. Ba't ka nandito? May purpose pa ang Panginoon sa buhay. Amen. Alam nyo, paano mo naman nagsabi, Dok, naniniwala kasi ako. Dahil kung wala nang purpose ang Panginoon sa buhay mo, ba't naman dito ka pa sa akin tatay? Walang joke, ha? Ba't naman dito pa? Ang dami-daming ospital na malapit lang sa lugar niya. Ang dami-daming doktor magagaling, kilala, dalubhasa, espesyalista. Ano ba naman ang sinabi ko dun sa mga yun? Pero bakit dito ka dinala ni Lord? Kasi ang gusto ng Panginoon, marinig mo naman daw yung salita niya sa ulo.
Amen. Kasi yung totoo ha, kahit saang ospital ka dalhin, hindi mo maririnig unang-una ang salita ng Diyos. Amen. At ang gusto ng Panginoon ngayon, kapatid, pakinggan mo ng puso mo. Ang gusto ng Panginoon, ngayong narinig mo na yung salita niya, sundin mo naman daw siya. Amen. Guys, you've been following the word of man ever since. How come you're not following the word of God? At ang masaklap sa'yo, huwag kang magagalit ha. Ang masaklap sa'yo, pag malala ka na sa kondisyon mo, iiyak-iyak ka na sa Panginoon. Lord, hirap na ako sa sakit ko na to. Hindi ko na po ito kaya. Kunin mo na lang po ako. Ano yung sagot ni Lord? Wrong number. Mali ka ng natawagan. Hindi ako kukuha sa iyo. Hello? Ulit. Hello? Hi! Sino mga na-touch? Taas ang Ano daw? Na-touch. hindi ko ba kapatid? Alam mo ba na hindi ka na-touch sa pinurang ni Doc Atoy? Kaya ka na-touch, yan yung yakap sa'yo ng Panginoon. Amen. At habang niyayakap ka ngayon, may binubulok siya. Alam mo, sabi niya, anak, alam mo bang mahal na mahal kita? Sa sobrang pagmamahal ko sa iyo, anak, matagal na kita gustong bumalik. Kaso anak, paano kita pagagaling na napakatigas na? Naniniwala ako, walang magulang na hindi nagmahal sa anak. Amen. Pero bilang magulang, dumarating sa point na napapalo, hindi natin yan. Pero tandaan nyo, hindi yun palo ng galing. Palo yun ng pagmamahal. Amen. Kaya mo pinalo kasi may ginawang mali. Kaya mo pinalo para masaktan. Baka sakaling pag nasaktan, may matutunan, hindi na ulitin yung pagkakamaling ginawa niya. Amen. Ikaw na ang pakatagal mo nang pinapalo. Hanggang mga anak mo. Kumanda na nga. Hello? Hi. Are we learning? Yes. Palakpakan mo natin.